Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan at taga-subaybay ng ating channel. Mula sa pinakamalalim na hukay ng kasaysayan hanggang sa pinakamataas na tuktok ng ating mga paniniwala, sinisiyasat natin ang mga misteryo ng buhay ng nakaraan at naman kung anong naghihintay sa atin. Ngayon, didiskubrihin natin ang isang araw na puno ng pagsubok, pananampalataya, at mga lihim na tagubilin mula sa ating mga ninuno, ang ika-28 ng Setyembre. Handa na ba kayong sumisid sa agos ng panahon kung saan ang bawat yapak ay may bakas ng milagro at ang bawat desisyon ay may kapalit? Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pintuan patungo sa nakaraan, isang salamin ng ating kaluluwa, at isang babala sa ating kinabukasan. Sa maraming kultura, ang Setyembre ay panahon ng pagbabago, ang pagtatapos ng anihan, ang pagbabalik ng tag-ulan, ang paghahanda para sa mas malamig na panahon. Sa Pilipinas, ang ika-28 ng Setyembre ay nakaukit sa ating kasaysayan at espiritualidad bilang isang araw ng dakilang pagpapakasakit at matibay na pananampalataya. Ito ang araw na ginugunita natin, ang araw ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama, ang unang Pilipinong santo at isang simbolo ng katatagan ng ating pananampalataya. Subalit, sa ilalim ng lambong ng relihiyon, mayroon ding mga sinaunang bulong at paniniwala na nagpapaalala sa atin ng mga puwersang hindi nakikita, ng mga tanda mula sa langit, at ng mga tabing na hindi dapat baliwalain. Si San Lorenzo Ruiz, isang karaniwang Pilipino mula sa Binondo, Maynila, ay hindi isang pari o isang misyonero. Siya ay isang hamak na kaligrapo, isang ama at isang asawa. Ang kanyang buhay ay tila ordinaryo, ngunit ang kanyang pananampalataya ay pambihira. Nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa pagkabanal nang siya ay di umano'y maling mapagbintangan sa isang krimen. Upang makatakas sa pag-uusig, sumama siya sa isang grupo ng mga Dominikanong misyonero na patungong Hapon sa pag-aakalang makakahanap siya ng ligtas na kanlungan at bagong buhay. Ngunit ang Hapon noong panahong iyon ay isang lugar ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang mga misyonero at kanilang mga kasama, kabilang si Lorenzo, ay dinakip at pinahirapan upang talikuran ang kanilang pananampalataya. Inalok siya ng kalayaan kapalit ng pagtalikod kay Kristo. Ngunit sa harap ng kamatayan at matinding sakit, ang kanyang tugon ay tumatak sa kasaysayan. Katoliko ako at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon. Kung mayroon lang akong libong buhay, iaalay ko rin ang lahat para sa Kanya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang pananampalataya, kundi pati na rin ng kanyang buong pagkatao. Isang tao na mas pinili ang karangalan at paninindigan kaysa sa pansamantalang kalayaan. Noong Setyembre 29, 1637, si Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasama ay binikti at inihulog sa dagat. Nagtapos ang kanilang buhay, ngunit nagsimula ang kanilang pamana. Siya ay kinanunisa ni Pope John Paul II noong 1987, ang unang Pilipino na pinarangalan ng pagiging santo. Ang kanyang kwento ay isang matinding paalala sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya, katatagan, at lakas ng loob sa harap ng anumang pagsubok. Sa araw na ito, hindi lang natin ginugunita ang isang santo, kundi pati na rin ang diwa ng pagpapakasakit at pag-asa na nananatili sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang buhay ay isang gabay na nagpapakita na ang pagiging tapat sa iyong mga paniniwala, gaano man kahirap, ay may dulot na walang hanggang kapayapaan. Ngunit ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa kasaysayang Kristiyano. Para sa ating mga ninuno, ang bawat araw ay may kaakibat na mga tanda, mga bulong mula sa kalikasan, at mga pahiwatig mula sa mga espiritu. Ang pagitan ng dalawang mundo,
Ang mundong pisikal at ang mundong spiritual ay pinaniniwalaang mas manipis sa mga ganitong araw ng malalim na espiritual na enerhiya. Kaya't makinig ng mabuti, mga minamahal, sa mga palatandaan ng kapalaran na maaaring bumulong sa inyo sa ika-28 ng Setyembre. Mga palatandaan ng kapalaran, mga pamahiin sa panahon at ani, ang mahabang pag-ulan sa hapon. Kung ang hapon ng Setyembre 28 ay sasalubungin ng mahaba at malakas na pag-ulan, kahit na hindi bagyo, ito ay tanda ng malaking swerte sa pinansyal. Ayon sa matatanda, ang ulan na ito ay naghuhugas ng mga kamalasan at nagdadala ng gintong tubig na magpapayaman sa ani at magpapalago ng negosyo. Ito ay isang paalala na ang pagsubok ng pag-ulan ay nagbubunga ng kasaganahan. 2. Ang pag-awit ng koro ng ibon sa umaga. Kung sa pagsikat ng araw ay maririnig ang sabay-sabay at masiglang pag-awit ng maraming ibon malapit sa inyong tahanan, ito ay hudyat ng magandang balita o isang hindi inaasahang bisita na magdadala ng kagalakan. Ang mga ibon ay mga mensahero ng kalikasan, naghahatid ng mga positibong enerhiya at pag-asa. 3. Ang malaking dapo ng gagamba sa bintana. Kung makakita kayo ng malaki at abalang gagamba na naghahabi ng sapot sa inyong bintana sa umaga, ito ay tanda ng darating na mga oportunidad. Ang sapot ay sumisimbolo sa paggawa at paghuli ng swerte. Huwag itong sirain. Hayaan itong matapos ang gawain nito at maaaring mahuli nito ang isang importanteng tsansa para sa inyo. 4. Ang kakaibang pagkilos ng hangin. Kung biglang lumakas ang ihip ng hangin sa gabi, ngunit walang bagyo o ulan, at tila may sinusundan ito na pattern, ito ay maaaring senyales ng pagbabago sa direksyon ng inyong buhay. Ito ay maaaring maging pahiwatig na kailangan mong baguhin ang iyong landas o may paparating na magbabago sa iyong mga plano. 5. Ang pag-usbong ng kakaibang halaman sa bakuran. Kung may makita kang kakaibang halaman na biglang umusbong sa inyong bakuran na hindi ninyo itinanim, ito ay sinasabing nagdadala ng biyaya sa tahanan. Ang halaman ay simbolo ng buhay at paglago. Ang hindi inaasahang pag-usbong nito ay nagpapahiwatig ng hindi inaasahang pagdating ng good fortune. 6. Ang maagang pamumulaklak ng halaman. Kung ang isang halaman na karaniwang namumulaklak sa ibang panahon ay namulaklak sa araw na ito ay tanda ng maagang pagdating ng kaligayahan o tagumpay sa isang minimiti. 7. Ang paglangoy ng isda sa mababaw na tubig. Kung sa ilog o lawa malapit sa inyo ay mapansin ang maraming isda na lumalangoy sa mababaw na bahagi, ito ay indikasyon ng sagana at masaganang darating na panahon, lalo na para sa mga mangingisda at mga nakatira malapit sa tubig. Mga pamahiin sa buhay at pera. 1. Ang pagkabasa ng mahalagang dokumento. Kung hindi sinasadyang mabasa o malagyan ng tubig ang isang mahalagang dokumento o pera, ito ay maaaring senyales ng biglaang gastos o pagkawala ng pera. Ngunit kung ito ay mabilis na matutuyo at maayos, ito ay tanda na ang problema ay malalagpasan at magiging mas matatag ang inyong pinansyal na sitwasyon. 2. Ang pagbagsak ng pera mula sa bulsa. Kapag nahulog ang pera mula sa inyong bulsa ng hindi sinasadya, huwag itong agad damputin. Hayaan itong manatili sa sahig ng ilang sandali bago pulutin. Ito ay pinaniniwalaang magpaparamdam sa pera na gusto ninyo itong manatili na magreresulta sa pagdami nito at hindi lang pagkawala. 3. Ang pagkabasag ng salamin. Bagamat kadalasang masamang pangitain, kung ang salamin na nabasag ay hindi inyong pag-aari o ito ay maliit lamang at agad ninyong nilinis ang mga piraso, ito ay maaaring isang babala na nailayo sa inyo ang isang mas malaking kamalasan. Ito ay tulad ng pagkabuwag ng isang negatibong enerhiya. 4.
ang pagkabasag ng pinggan habang kumakain. Kung aksidenteng mabasag ang pinggan habang kayo ay kumakain, ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng swerte. Ibig sabihin nito, mayroong negatibong enerhiya na inilabas at ang inyong tahanan ay magkakaroon ng bagong daloy ng kasaganahan. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng malalim na mensahe tungkol sa inyong espiritual na paglalakbay at mga pagsubok. Bigyang pansin ang bawat detalye. Panaginip ng tubig. Kung nanaginip ka ng malinaw na tubig, ito ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip at damdamin. Ito ay oras para sa espiritual na paglilinis. Kung malabo o marumi naman ang tubig, ito ay maaaring nagpapahiwatig ng gulo sa emosyon o isang sitwasyon na kailangan mong linawin sa iyong buhay. Ang agos ng tubig ay kumakatawan sa agos ng buhay. Ang mabilis na agos ay mabilis na pagbabago, habang ang payapa ay kapayapaan. Panaginip ng simbahan o altar. Ito ay isang malinaw na senyales ng pangangailangan para sa espiritual na pagninilay. Maaaring mayroon kang tanong sa iyong pananampalataya o kailangan mo ng gabay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Kung ikaw ay nananalangin, ito ay isang paalala na ang iyong mga panalangin ay pinakikinggan. Panaginip ng paglalakbay o paglalakad sa mahabang daan. Tulad ng paglalakbay ni San Lorenzo Ruiz, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng mga pagbabago at pagsubok na naghihintay sa iyo. Ang kalagayan ng daan, maayos o baku-bako, ay nagpapahiwatig ng kahirapan ng paglalakbay na iyong haharapin. Ito ay paalala na kailangan ng tibay ng loob. Panaginip ng nawawalang bagay. Kung nanaginip ka na may nawawala ka, lalo na isang personal na bagay, ito ay maaaring sumisimbolo ng takot na mawala ang isang bahagi ng iyong pagkakakilanlan o isang aspeto ng iyong buhay. Maaaring ito ay nauugnay sa pagkawala ng tiwala sa sarili o isang mahalagang pagkakataon. Isipin kung ano ang nawawala at kung ano ang nadarama mo dahil ito ang susi sa kahulugan. Panaginip ng liwanag o dilim. Ang maliwanag na liwanag sa panaginip ay simbolo ng pag-asa, kaliwanagan at gabay espiritual. Ito ay tanda na may patnubay ka sa iyong mga desisyon. Ang matinding dilim naman ay maaaring magpahiwatig ng pagkalito, takot o mga hindi nalutas na problema na kailangan mong harapin. Ito ay nagpapaalala na kailangan mong humanap ng liwanag sa gitna ng iyong mga pagsubok. Ang mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa ika-28 ng Setyembre ay pinaniniwalaang nagtataglay ng matibay na espiritu at likas na katatagan. Sila ay mayroong likas na kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya at pag-asa tulad ni San Lorenzo Ruiz. Sila ay madalas na may malalim na koneksyon sa kanilang pamilya at mga pinagmulan at may kakayahang magpakita ng dakilang pagmamahal at pagpapakasakit para sa kanilang minamahal. Sila ay masisipag, matapat at may matinding paghahangad na makamit ang hustisya. Hindi sila madaling sumuko at may kaloob na magbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanilang tibay ng loob. Gayunpaman, kailangan nilang matutunan na hindi lahat ng laban ay dapat ipanalo sa pamamagitan ng pagiging matigas. Minsan, ang kapayapaan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba at pagpapalaya. Mga iminumungkahing pangalan para sa araw na ito. Ang araw na ito ay nauugnay kay San Lorenzo Ruiz, kaya't ang mga pangalan tulad ng Lorenzo para sa mga lalaki at Lourdes or Maria para sa mga babae ay angkop. Ang pangalang Lorenzo ay nagmula sa Latin na Laurentius, na nangangahulugang mula sa Laurentum or laurel crowned, sumisimbolo sa tagumpay at karangalan.
Ang isang taong may pangalang Lorenzo ay madalas na inilalarawan bilang matatag, may matibay na paninindigan, at may likas na kakayahang maging leader. Sila ay may paggalang sa tradisyon at pamilya at may malalim na pagpapahalaga sa katotohanan at hustisya. Mga tradisyon at ritual, ano ang kailangang gawin? Sa araw na ito, ang mga tradisyon ay nakasentro sa pagpapakita ng pananampalataya, pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa pamilya. Ito ang mga dapat gawin upang makamit ang biyaya at maiwasan ang kamalasan. 1. Pagdalo sa banal na misa at pagdarasal para sa katatagan ng pananampalataya. Layunin: humingi ng biyaya para sa tibay ng pananampalataya, lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok at patnubay sa tamang landas. Ito rin ay paggunita at pagpaparangal kay San Lorenzo Ruiz. Ano ang kakailanganin? Wala maliban sa bukas na puso at taimtim na panalangin. Kailan at paano gagawin? Dumalo sa misa sa inyong parokya. Sa panahon ng panalangin ng bayan, ipanalangin ang lakas ng loob upang manindigan sa katotohanan, ang pagpapatawad sa mga nagkasala, at ang kapayapaan para sa inyong pamilya at bansa. Maaari ring mag-alay ng act of contrition na nagpapakita ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Pagkatapos, manatili sa simbahan ng ilang sandali para sa personal na pagninilay. Dalahin ang kapayapaan at lakas na naramdaman mula sa misa sa inyong tahanan. Maaaring magdasal ng rosaryo o iba pang panalangin na nagpapalalim ng koneksyon sa Diyos. 2. Pag-aalay ng kandila o bulaklak sa altar o simbahan. Layunin: ito ay simbolo ng inyong liwanag ng pananampalataya at pag-asa. Ang kandila ay sumisimbolo sa presensya ni Kristo at ang bulaklak ay pag-aalay ng kagandahan at pagmamahal. Ano ang kakailanganin? Isang puting kandila, sumisimbolo ng kadalisayan at pag-asa, o sariwang bulaklak, maaaring puti o dilaw. Kailan at paano gagawin? Sa bahay, maglagay ng kandila at bulaklak sa inyong home altar bago magsimba o sa pagsikat ng araw. Sa simbahan, ilagay sa altar ni San Lorenzo Ruiz. Habang ginagawa ito, magbulong ng isang panalangin para sa mga mahal sa buhay at para sa inyong sariling mga pagsubok, humihingi ng gabay at proteksyon. Halimbawa, San Lorenzo Ruiz, ikaw na nagpakita ng tunay na pananampalataya. Ipanalangin mo kami na kami rin ay magkaroon ng lakas ng loob sa aming mga pagsubok. Ang liwanag ng kandilang ito ay sumisimbolo ng aming pag-asa at ang bulaklak na ito ay aming pag-aalay. Amen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa matapos. Kung sa simbahan, hayaan itong manatili. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na panalangin at paalala sa presensya ng banal. 3. Gawa ng kawanggawa o pagiging mabuti sa kapwa. Layunin: isabuhay ang diwa ng pagpapakasakit at pagmamahal sa kapwa, tulad ng ipinakita ni San Lorenzo Ruiz at ng mga alagad ni Kristo. Ano ang kakailanganin? Panahon, pasensya, at pagnanais na tumulong. Kailan at paano gagawin? Sa buong araw, hanapin ang pagkakataon na gumawa ng kabutihan. Maaari itong maliit na bagay, tulad ng pagtulong sa isang matanda na tumawid sa kalsada, pagbibigay ng pagkain sa pulubi, pagtulong sa mga gawaing bahay ng kapitbahay, o pagbibigay ng ngiti at pakikinig sa isang kaibigan na may problema. Hindi kailangan ng malaking donasyon. Ang tunay na kawanggawa ay nagmumula sa puso. Pagkatapos, huwag asahan ng kapalit. Ang gantimpala ay ang kapayapaan at kagalakan sa pag-alam na nakatulong ka. Pinaniniwalaang ang ganitong gawain ay nagdaragdag ng good karma at nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya para sa iyo at sa iyong pamilya. 4. Pagtitipon ng pamilya at pagbabahagi ng salo-salo.
Layunin: palakasin ang ugnayan ng pamilya at magbigay-pugay sa kahalagahan ng samahan, pagsuporta at pananampalataya na itinuro ni San Lorenzo Ruiz bilang isang ama at asawa. Ano ang kakailanganin? Simple at masarap na pagkaing Filipino na pwedeng ibahagi. Ang mga pagkain na sumisimbolo sa mahabang buhay at kasaganahan ay angkop, kailan at paano gagawin. Maghanda ng hapunan para sa pamilya. Ibahagi ang mga kwento ng pananampalataya, lalo na ang kwento ni San Lorenzo Ruiz, upang ipaalala sa bawat isa ang kahalagahan ng pagiging matatag sa mga pagsubok. Isama ang mga bata sa paghahanda at pagdarasal bago kumain. Pagkatapos, ang pagtitipon na ito ay nagpapalakas ng espiritu ng pagkakaisa at nagdadala ng positibong enerhiya sa tahanan. Ang pagsasalusalo ay hindi lamang pagpapakain ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Mga tradisyon sa pagkain. Sa ika-8 ng Setyembre, ang paghahanda at pagbabahagi ng pagkain ay mahalaga. Hindi ito tungkol sa mamahaling handaan, kundi sa diwa ng pagkakaisa at pasasalamat. Pansit, noodles. Ito ay karaniwan sa anumang okasyon ng Pilipino, sumisimbolo sa mahabang buhay. Ang pagkain ng pansit sa araw na ito ay isang pagnanais para sa mahaba at masaganang buhay para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Siguraduhin huwag putulin ang noodles habang niluluto o kinakain upang hindi maputol ang swerte. Adobo. Bilang isa sa mga pambansang pagkain ng Pilipinas, ang adobo ay sumisimbolo ng lakas at katatagan. Ang lasa nitong matamis at maalat at ang pagiging matibay nito ay nagpapaalala sa atin ng tibay ng loob ng mga Pilipino sa harap ng anumang pagsubok. Ang paghahanda ng adobo ay isang paraan upang magpakain ng katawan at magbigay ng lakas sa espiritu. Malagkit na kakanin tulad ng biko, suman o sapin-sapin. Ang mga ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagkakapit-bisig. Ang pagiging malagkit nito ay nangangahulugang ang pamilya ay mananatiling buo at magkakaugnay sa kabila ng mga hamon. Ito rin ay pagnanais na ang swerte ay dumikit sa inyo. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. Ano ang hindi dapat gawin? Sa araw na ito ng paggunita sa pananampalataya at pagsubok, may mga mahigpit na babala at pamahiin na kailangan nating sundin upang hindi tayo maharap sa kamalasan o mapukaw ang galit ng mga espiritu. 1. Pagpapahayag ng pagdududa sa pananampalataya o pagiging walang galang sa banal, mistikong dahilan. Ang araw na ito ay sagrado dahil sa pagpapakasakit ni San Lorenzo Ruiz. Ang pagdududa o paghamak sa mga sagradong bagay ay lumalapastangan sa kanyang sakripisyo at sa mga espiritu ng mga ninuno na nagbabantay. Ito ay nagbubukas ng pinto sa mga masasamang espiritu at nagdudulot ng espiritual na kaguluhan. Bunga ng paglabag. Mawawalan ng kapayapaan sa kalooban, makakaranas ng sunod-sunod na kamalasan, at maaaring magdulot ng sakit o pagkawala ng mga mahal sa buhay. Maaari kang makaramdam ng pagkaiisa at pagkalito sa iyong espiritual na landas. 2. Pagsisinungaling o paninira ng kapwa. Mistikong dahilan. Si San Lorenzo Ruiz mismo ay naging biktima ng maling paratang. Ang pagsisinungaling o paninira sa araw na ito ay hindi lamang sumasalungat sa aral ng katotohanan, kundi nagpapabalik din ng negatibong enerhiya na inilabas mo. Ito ay nagbabawas sa iyong sariling karangalan at nagtataboy ng swerte. Pinaniniwalaan na ang mga masasamang salita ay may kapangyarihang maging katotohanan sa araw na ito. Bunga ng paglabag. Maaaring ikaw naman ang mapagbintangan o masira ang reputasyon. Magdudulot ito ng away at hidwaan sa pamilya o sa komunidad. Ang swerte sa relasyon at pinansyal ay maaaring maapektuhan
dahil sa negatibong karma. 3. Paggastos ng sobra o hindi makatwiran. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay nagpapaalala ng pagpapakasakit at pagiging simple. Ang labis na paggastos ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa pinaghirapan at sa mga biyaya. Ito ay nagagalit sa mga espiritu ng kasaganahan at nagdudulot ng pagkawala ng balanse sa iyong pinansyal na estado. Ang bawat sentimong ginastos ay may enerhiya na maaaring mawala sa kawalan. Bunga ng paglabag. Maaaring makaranas ng biglaang pagkawala ng pera, hindi inaasahang gastos, o pagkalugi sa negosyo. Ito ay magdudulot ng problema sa pera na mahirap mabawi. 4. Pagsasagawa ng mahalagang desisyon o paglalakbay ng walang pagninilay. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay para sa pagmumuni-muni at pagpapatibay ng pananampalataya. Ang paggawa ng mga malalaking hakbang ng walang sapat na pagdarasal at pagninilay ay nagpapabaya sa gabay ng mga espiritu at ng Diyos. Ito ay tulad ng paglalayag sa isang bagyo ng walang kompas. Pinaniniwalaan na ang maling desisyon na ginawa sa araw na ito ay magkakaroon ng pangmatagalang negatibong epekto. Bunga ng paglabag. Ang mga desisyon ay maaaring magdulot ng pagkabigo, pagkalugi o mga tinding pagsisisi. Ang paglalakbay ay maaaring maging delikado o puno ng hadlang na humahantong sa mga aksidente o masamang karanasan. Wamba, pagtapon ng pagkain o pagwawalang bahala sa mga biyaya. Mistikong dahilan. Ang pagkain ay biyaya mula sa Diyos at sa kalikasan. Ang pagtatapon nito ay pagpapakita ng kawalan ng pasasalamat at paggalang. Ito ay nagpapagalit sa mga espiritu ng anihan at kasaganahan na maaaring magbunga ng kakulangan at gutom sa hinaharap. Ang bawat butil ay may enerhiya ng pagpapakain. Bunga ng paglabag. Maaaring makaranas ng kakulangan sa pagkain o mahirapan sa pagkuha ng sapat na ikabubuhay. Ang inyong pinansyal na estado ay maaaring maapektuhan at magdulot ng gutom hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto. 6. Pagsusugal o pagkakaroon ng labis na pagpapayabang. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Ang pagsusugal ay pagsubok sa kapalaran sa maling paraan at ang pagpapayabang ay naglalayo sa atin mula sa pagpapakumbaba na kinakailangan upang matanggap ang biyaya. Ito ay nag-aanyaya ng inggit mula sa masasamang espiritu at nagdadala ng masamang swerte. Ang labis na pagpapayabang ay nagiging dahilan ng pagbagsak. Bunga ng paglabag. Malaking pagkalugi sa pinansyal, pagkasira ng reputasyon, at pagkawala ng respeto mula sa kapwa. Ang mga pagkakataon ay magiging mahirap sunggaban dahil sa negatibong enerhiya na nilikha. 7. Hindi pagbibigay galang sa mga matatanda o autoridad. Mistikong dahilan. Sa kulturang Pilipino, ang paggalang sa mga nakatatanda ay sagrado. Ang pagsuway o pagwawalang bahala sa kanila ay sumasalungat sa mga aral ng respeto at pagkakaisa na nagagalit sa mga espiritu ng mga ninuno at nagdudulot ng pagkakahiwalay. Ang matatanda ang nagtataglay ng karunungan ng mga nakaraang henerasyon. Bunga ng paglabag. Mawawalan ng gabay at proteksyon. Maaaring makaranas ng hidwaan sa pamilya at mahirapan sa pagkamit ng mga pangarap dahil sa kawalan ng suporta at biyaya o paggupit ng kuko o buhok pagkatapos ng takip silim. Mistikong dahilan. Ito ay isang sinaunang pamahiin na malalim ang ugat. Pinaniniwalaang ang gabi ay panahon kung kailan ang mga espiritu ng kadiliman ay lumalabas. Ang pagputol ng kuko o buhok sa mga oras na ito ay sinasabing nag-aanyaya ng masamang swerte o sakit dahil ito ay itinuturing na pagputol ng iyong enerhiya o tali sa buhay. Ito ay nagiging dahilan upang maging bukas ka
sa mga negatibong impluensya. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ng karamdaman, pagkawala ng swerte, o pagiging bukas sa mga masasamang espiritu na maaaring manirahan sa iyong katawan o tahanan. 9. Panghihiram o pagpapahiram ng pera o mahalagang bagay. Mistikong dahilan. Ang paglilipat ng pera o mahalagang ari-arian sa araw na ito ay maaaring magdulot ng paglipat din ng swerte o kamalasan. Kung ikaw ang humiram, maaaring mahirapan kang ibalik ito na magiging dahilan ng away. Kung ikaw ang nagpahiram, maaaring hindi mo na ito mabawi or bumalik sa iyo na may kaakibat na kamalasan. Ito ay nagagambala sa daloy ng enerhiya ng yaman. Bunga ng paglabag. Pagkalugi sa pinansyal, pagkasira ng relasyon, or pagkakaroon ng mga hindi inaasahang problema na may kinalaman sa pera o ari-arian. 10. Pag-iiwan ng maruming bahay or magulong hapagkainan. Mistikong dahilan. Ang kalinisan at kaayusan ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip at ng espiritu. Ang isang maruming tahanan ay nag-aanyaya ng negatibong enerhiya at pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte. Ang magulong hapagkainan ay sumisimbolo ng kaguluhan sa buhay at maaaring magalit sa mga espiritu ng kasaganahan na ayaw manirahan sa isang lugar na hindi pinahahalagahan. Bunga ng paglabag. Magdudulot ito ng kaguluhan sa isip at damdamin, pagkawala ng swerte sa tahanan, at maaaring humantong sa pagkakaroon ng mga sakit o pagkakahiwalay ng pamilya. Ang ika-29 ng Setyembre ay isang paalala na ang pananampalataya at pagpapakumbaba ay hindi lamang mga salita, kundi mga gawa. Sa bawat pagsubok mayroong aral. Sa bawat tradisyon mayroong gabay. Pagmasdan ang mga tanda, sundin ang mga bulong ng mga ninuno, at manalig sa mas mataas na kapangyarihan. Gamitin ang araw na ito upang palakasin ang inyong espiritu, pagtibayin ang inyong mga paniniwala, at ipagpatuloy ang paglalakbay ng buhay ng may lakas ng loob at pag-asa. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Naway ang kapayapaan at biyaya ay sumainyo sa araw na ito at sa lahat ng araw. Hanggang sa muli, mga kaibigan, tandaan, ang mga lihim ng nakaraan ay susi sa ating kinabukasan.